Salamat, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, balikan lang natin para sa ating mga kababayan na kabubukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon o kagigising pa lamang at sila'y naghahanda na para pumasok sa eskwelahan at sa kanilang opisina. Ano bang inaasahan nating lagay ng ating panahon ngayong araw? Magiging maulan pa rin po ba sa ilang bahagi ng ating bansa? Para sa araw na ito at sa nakikita ng ating EMTSAT ay may mga kaulapan dito sa bandang Visayas, Mindanao at kasama na rin ang Palawan. Dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone. Kung saan itong Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ay nasa bandang Mindanao. So sa mga nabanggit kong lugar ay makakaasa po tayo ng maulap at may mga light to moderate rains at thunderstorm. Dito naman sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng Luzon, ay mapatuloy tayong makakaranas ng mainit at pagdating sa hapon o gabi, magkakaroon ho tayo ng isolated na pag-ulan or thunderstorm. Okay, so ayan po mga kababayan, para sa mga aalis pa lamang ng kanilang mga bahay, especially po sa Mindanao, Visayas at sa Palawan area, huwag pong kalimutang magdala ng mga panangga sa ulan. At ito naman, Mr. Aurelio, ayon po sa inyong inilabas na weekly weather outlook para sa linggong ito, meron tayong inaasahan nga papasok o mabubuong low pressure area. So ano na ba ang development na nakikita ng Pag-asa dito? Ito ba ay nasaan na? Saan na po ang lokasyon nito? Gaano na ba ito kalakas? At matutuloy po ba ang pag-iral nito dito sa ating bansa? Tama, meron tayong low pressure area pero bagamat malayo ito sa ating bansa. Katunayan dito sa ating EMTSAT ay hindi siya kita itong low pressure area. Ibig sabihin nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo niya at estimated po niya nasa 2,000 kilometers east ng Mindanao. Okay, so ito po ba ay inaasahan natin papasok within this week pa rin or ito ay tuluyan ng mag-iiba ng direksyon? So napakalayo niya itong low pressure area at posibleng hindi pumasok ito sa ating area of responsibility. At ang gagawin mo namin, continuous monitoring itong development, itong low pressure area at kung sakaling ito ay nasa loob ng ating Philippine Area Responsibility, ay malalaman nyo agad at makikita nyo sa ating public weather forecast. Okay, ayan po, maasahan po natin yan dito mismo sa Pag-asa. At ito naman, Mr. Aurelio, wala pa po tayo sa official na rainy season, pero ganito na po kadalas yung mga nararanasan nating pag-ulan o pagkidlat, pagkulong. What more po kapag na-declare na itong official rainy season sa ating bansa? Ano ba yung mga pagbabago o mga pagkakaiba na pwede nating asahan in terms of rainfall amount, pati na rin po yung duration at distribution ng mga pag-ulan na ito? Tama, itong buwan nito ay inaasahan po natin na itong hanging habagat o southwest monsoon ay makakapekto sa ating bansa. Kapag ang epekto ng southwest monsoon sa ating bansa ay itong makikita sa ating normal rainfall para sa buwan ito. Yung nakikita ng dark blue sa bandang western section ng Luzon, ganun din ang Visayas kasama ang Metro Manila. So sinasabi dito na mas maraming ulan doon sa mga lugar na yun tulad ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Palawan at ganoon din pala Iloilo. Dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Kumpara naman sa pag walang southwest monsoon o inaasahan natin mga isolated na rain showers at thunderstorm, hindi lamang dito sa mga western section ng Luzon at ng Visayas, ganoon din sa eastern section ng ating bansa. Okay, ayan po, naintindihan na po natin kung ano nga ba dapat nating asahan once na umiral na po ito southwest monsoon o hanging habagat at ito nga po magiging hudyat ng pagdedeklara ng Pag-asa ng official rainy season. Ayan, maraming salamat po sa dagdag kaalaman at sa impormasyon na rin tungkol sa lagay ng ating panahon na ibinahagi ninyo, Mr. Aurelio. Maraming salamat din sa inyo at sa araw nito hindi pa rin tag-ulan at dahil po wala pa rin hanging habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Pero makakaasa pa rin tayo mga pag-uulan, lalo sa Metro Manila kung saan ay madalas tayo nakakaranas ng isolated na pag-ulan or thunderstorm sa hapon o gabi. Okay, ayan po natunghan nga natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster dito mismo sa Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Download the Air 21 mobile app on your iPhone to avail of shipment tracking, rate calculator, and locations listing. Air 21 mobile app is also available on iPod Touch, iPad, Android, and BlackBerry.
Know more about the Air 21 mobile app on air21.com.ph. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang iba pang detalye tungkol sa lagay ng ating panahon, yan ang ibibigay ko sa inyo mamaya. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo dyan, Carla.